tarot. Dito na tayo sa ating natitirang sa government na to. Sa government. Yung kay Ma'am Sara, kay Vice Sara, mamaya na lang po. Tatlo po yan. Pero ito, idinikit ko po ito dito dahil ito ang gobyerno natin. Ito po ay kay dating president. Ngayon po, ito na po yung gobyerno natin. Gobyerno natin sa pamumuno ng ating president Marcos. Ipakita mo sa akin, tarot ko ano nakikita mo. My gosh. Sana may isang nasa ating government. Sabi ko nga po sa inyo, kaibigan ako, wala akong kinakampihan. Sana may nakakarinig sa ating gobyerno. Stop everything. Or it's either way. May malaking problemang darating sa bansa. At kailanman, hindi na makukuha ng ating, hindi na makukuha ng ating, paano ba to, gobyerno ang puso ng tao. So, maglilid ito into something danger para sa mga mamamayang Pilipino. So, sana may nakakarinig na nakaupo na pag-aralang mabuti ang bawat galaw. Kasi ang puso na sugatan, ito po ay bumabaliktad. Ibig sabihin, kahit galit kay Duterte, magiging maka-Duterte. Sinasabi ko lang po yung totoo, ha. Kahit ayaw kay Duterte, magiging gusto na si Duterte. Kasi they see something na parang puso na po ang nagdidikta. Ayan po. Kaya ang ibig sabihin po nito, pag-aralang mabuti ang bawat move. Kinakailangang maisip nila kung ano ang kahihinatnan ng lahat. Ayan po. Again, ako po ay nagtatarot lang. Kasi nakalagay dito ang isang hari na bumabaliktad. Ang ibig sabihin, lahat po ng nangyayari ngayon dito sa isang tinarot na kay President Duterte ay itatanggi po ng hari. So, it means na kung si President po Marcos ibiblame ng mga tao, babaliktad naman siya. Sasabihin niya wala siyang alam, wala siyang kaalam-alam. Yun po ay, ayan po, masakit man po ito, pero ito po lumalabas sa tarot. Kasi isisisi ng mga taong bayan yan, lahat sa ating gobyerno. Eh, sino po ba ang namumuno sa ating gobyerno? Di ba? Ang president. So, itatanggi naman niya, kaya siya nakabaliktad at hindi niya aaminin. So, wala tayong alam kung ano yung totoo doon, kung oo o hindi. Pero, ang nakalagay nga po dito, ang galit ng tao mapupunta sa ating presidente, itatanggi naman niya. So, dapat pag-isipang mabuti ang bawat galaw po. Hanggat maaari nga, stop muna, ceasefire. Nako, baliktad ang mangyayari. So, magkakaroon po ng economic crisis. I don't know kung bakit ito lumabas. Magkakaroon siya ng ekonomiya. Mag-o-over na crisis. Mag-o-overflow ang lahat ng problema, hindi ko alam. Pati ang tubig. Mag-o-overflow sa kamay. Ibig sabihin, hindi po ito, kabaliktaran ito eh. Hindi ito ang kaginawaan. Ito ang downfall. So, kinakailangan pong mag-ingat lahat ng nandito, sa pasya dito sa kay dating President Duterte kasi mababaliktad po ang sitwasyon. The universe will talk to itself. Ibig sabihin, kakausapin ng universe ang sarili niya. Ano ang dapat kong gawin? Ito ba ay dapat kong ibalik sa mga tao na naghusga dito? Dito po. Dito. Ayan. Kaya siya nakatayo eh. O ito ay maglilikha ng isang maging magulong Pilipinas. Yan po ha. Binabasa ko po. Again, wala po akong kinakampihan. Ako po ay pantay. Hindi naman po. Ako po ay psychic reader lamang. Ayan. Nakita nyo po ito? Ito po ay ang pamamahay. Ibig sabihin, isang plano, isang pamamahay na maaaring nagre-represent yung pamamahay sa isang gobyerno. So, maaari pong maapektuhan ng ating gobyerno ang mga nangyayari ngayon sa ating
Vice President, nalilito na ako kasi natetense na, sa ating dating President. Okay? Maaari po maapektuhan ang ating gobyerno na malaking malaki. Pati ang construction ng gobyerno, pati ang ekonomiya, maapektuhan po. Even our financial matter in the Philippines, pati ang kasiyahan po ng mga tao maguguluhan. At worst to worst scenario, gumagawa sila ng isang magandang panlagay sa history ng Pilipinas. Hindi nila, so ibig sabihin kung ano man ang gagawain nila dito sa taong ito, magre-reflect ito na isang history ang magagawa ng isang Duterte. Mare-record ito at makukuha niya ang masa. Ayun po ha. So sana mapag-isipang mabuti. Wala akong kinakampihan. Kung ano lang ang nakita.